Subalit magkakarugtong sapagkat yung mga binanggit niya na mga paksain ay yun din ho yung paksaing nilalaman din ng aking paksa. Iba nga lang po yung pamagat. So ang pag-aaralan po natin mga kapatid bilang mensahe, ito pong nasa Hebrews chapter 6 verse 10. Babasahin ko lang po, hinango ko po ito sa New International Version. Ang sabi po doon, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Isang napagandang katangian po ng Panginoong Diyos na tinataglay po niya. Ang sabi po niya, ang Diyos ay makatarungan. Dahil makatarungan ang Diyos, sabi niya, siya po ay hindi makalilimot sa ating mga mabubuting gawa at pagmamahal o pag-ibig na ipinakita natin sa Kanya. No? At maging yung pagtulong po natin sa Kanyang mga hinirang o sa Kanyang bayan o sa Kanyang mga lingkod na hanggang ngayon ay patuloy tayong tumutulong. Yun ho yung nilalaman ng Kanyang pananalita. Ito po ay isang pag-aaral na kailangan po nating matutunan sapagkat tayo pong mga tao ganito eh. No, ang dami na hong ginawa sa atin ng ating kapwa-tao. Ang dami ng mabuting naitulong, ang dami ng mabuting pagmamahal na ipinakita. Sa isang pagkakataon lang, no, sa isang pagkakataon lang. No, naalala ko po nung buhay pa si Brother Gerald nyo, kahit na napakaputi ng damit. Ang puti niya, puti lahat, likod at harap. Pero pag nalagyan mo ng tuldok ng pentel pen, ang nakikita po ng mga tao, yung tuldok ng pentel pen ay isa lang. Pero yung kabuuang kaputihan, hindi na po napapansin. No? Ito po yung isang napakagandang aral na kailangan po nating matutunan na katangian po ng Diyos, na ating Ama. No? Ang sabi niya, God is not unjust. Ang Diyos po ay makatarungan. He will not forget. Hindi po siya magkakaroon kailanman ng amnesia. No? Na minsan tayong mga tao, napakadali po nating nakalimot, nakagawa ng mabuti sa atin yung kapwa. No? Ang matagal na panahon na maraming beses sa isang pagkakamali lang, sa isang gahibla lang ho na mali, halos sumpain mo na yung tao eh. Pero kung bibilangin mo yung ginawa niya sa'yo, baka kahit pagsapahin mo pa yung daliri mo sa kamay at sa paa, eh ganun karami yung ginawa niyang kabutihan sa'yo. Pero sa isang, ano lang, halos sumpain mo na. Di ba, may maganda, halos sumpain na yung ano eh. Halos isukan na eh. No? At yun po yung dito'y binabanggit ng pag-aaral natin. Ang Diyos po, matuwid po siya, makatarungan. Kailanman po, hindi po siya makakalimot sa ating mga mabubuting gawa at sa ating pagmamahal na ipinapakita sa Kanya. No? Ito pong ginagawa natin, ito po isang pagpaparamdam ng pagmamahal sa Kanya. Yung paglilingkod. No? Ito po isang mabuting gawa na ginagawa natin sa ating Diyos. No? At gayon din po yung ating one another natin na sa isa't isa na pagtutulungan, pagdadamayan. Yan po yung gawang hindi kailanman makalilimutan ng Diyos. At dahil ang Diyos po makatarungan, magbigay po tayo ng mga totoong tao, no, na nasa Biblia na in-apply po ng Panginoong Diyos ang salitang ito sa Hebrew chapter 6 verse 10. No, isa na po niyan si Haring Hezekiah o si Ezekias. Ito po yung mababasa natin, no? In 2 Kings chapter 20 verse 1 hanggang 4. Nang mga araw na yaon, may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon. Sinasabi po ito ni propeta Isaias kay Haring Ezekias. Ito yung salitang galing sa Diyos. Ano po ang sabi? Ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Alam niyo, napaka-familiar po nitong priest na to. Madalas ko po ito naririnig na kwento sa ospital.
Kapag alam na po ng mga doktor na lagpas na sa kanilang limitasyon at kakayanan yung kanilang ginagamot na pasyente, ang sinasabi, naku, ganito, para hindi ka na mabigla, hindi na namin kaya, ipasa Diyos na lang natin. Siguro meron na lamang siyang 2 araw para mabuhay. O parang ganito yung senaryo na sinasabi po ng propetang si Isaias kay Haring Ezekias. Ihanda mo na yung sambahayan mo. Sabihin mo na. Mamaalam ka na. Di ba ganyan ho yung mga taong malapit na nararamdaman na nila na malapit na silang mamatay, na mamaalam na talaga. Meron silang mga salita na tumatatak sa kanilang mahal sa buhay na yun na pala yung huli. Kaya pala ganun siya nagsalita. Yun na pala yung last. Diba? Kaya pala ganun siya magpakita ng yung higpit ng yakap. Yun na pala yung huling yakap. Yun na pala yung huling sulyap. Kaya pala ganun yung kanyang tingin sa akin. Yun na pala yung last. No? Pansinin niyo po, notice po natin yung verse 2. Nagmagkagayoy ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay. At nanalangin na nagsasabi. Siyempre po, kapag ang isang tao wala na hong pag-asa, no hope na. Kahit po sa propeta, kahit po sa mga doktor na magagaling, at yung pag-asa na lang po niya, nag-iisa na lang, ang Diyos na lang, talagang pipihit po siya sa panig ng bahay niya na kung saan yun yung nakikita niyang para doon po siya dumulog o umapila sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito po yung laman ng kanyang panalangin. Verse 3, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at sa dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. Pansinin niyo po yung appeal niya. Ang appeal niya po, yung laman po ng ating topic in Hebrews chapter 6 verse 10. Ang Diyos hindi liko. Na ang Diyos makatarungan na kailanman hindi lumilimot sa mga mabubuting gawa at pag-ibig na ipinakita sa Kanya. At maging yung pagtulong na itinutulong sa mga tao ng Diyos o sa kanyang bayan o sa kanyang mga hinirang na hanggang ngayon patuloy kayong tumutulong. Yun po yung apela niya. Alalahanin mo kung paano lumakad ako sa iyong harapan. Tapos yung pangalawang apel niya na may dalisay na puso. So yung kanyang paglilingkod, wala pong halong panlilin lang. Kung hindi yung kanyang paglilingkod na ipinakita sa Diyos, totoo. Tunay, no? At umiyak po na mainam si Ezekias dahil po, yan na po yung kanyang last hope. Yung last hope po niya, yung Diyos. Kaya ang sabi po in verse 4, at nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi. No? Ito po yung sabi ng Diyos. Bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan. Kasi hari po siya, kaya sinabi pangulo ng aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking pagagalingin ka. Sa 3 araw, sasampa ka sa bahay ng Panginoon, at aking idadagdag sa iyo ang mga kaarawan ng 15 taon. Wow! Alam niyo, nung binabasa ko to, nung pinag-aaralan ko to, iba ang Diyos. No? Napakabuti niya. God is good all the time. Bakit po? Yung ating pong pangunang binasa, yung Hebrews 6:10, ito po nai-apply po talaga. No? Nai-apply. Mamamatay na siya. Sa Diyos mismo galing yun eh. Ihanda mo na ang iyong sangbahayan. Mamaalam ka na. Mamamatay ka na. Meron kang sakit. Yung sakit na ito, wala nang gamot. Pero dahil po ang apela po ni Haring Ezekias, no? Alalahanin mo kung paano ako'y lumakad sa iyong harapan na may dalisay na puso. No? Parang naalala ko rito, alam mo po ang pag-iipon po, ang may karapatan lang daw po mag-withdraw, yung may dineposito.
Tama ko ba? Amen po ba? Ito po yung nakita ko sa pag-aaral na ito, mga kapatid. Meron po kasing naiimpok si Haring Ezekias na mga kabutihang paglilingkod sa Diyos, no? Na ginawa niya yun na may dalisay na puso at paglilingkod po sa bayan po ng Diyos, ang bayang Israel. Siya po yung naging hari dyan, particular in Northern Kingdom. Sapagkat during this time, divided kingdom na po ang Israel. Meron pong tinatawag na Southern Kingdom, yan po yung Kingdom of Israel. Ito naman po, he reigned in the Northern Kingdom, which is the Kingdom of Judah. Na kung saan nasa kanila po, yung bahay ng Panginoon, yung templo. Kaya sabi niya, after 3 days, sasampa ka sa bahay ng Diyos, magpapasalamat ka. Dadagdagan pa na kita ng another 15 years. Wow! Napakabuti po ng Diyos. Ano pa, bukod po sa 15 years na idadagdag sa kanya, ito pa ho. At aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari ng Assyria. Because ang historical background, during his reign, yung Assyrian po, lumalaki na po yung kapangyarihan. Kamutik na nga po itong Assyria maging kauna-unahang First Empire. Before Babylonian, na. Kasi ang unang-unang naging malaking imperyo sa history, Babylonian. Ito po, kamuntik na, konti na lang eh. No? Ito po yung time na lumalaki na po yung imperyo o nasasakupan ng hari ng Assyrian. Na during that time, si Sennacherib ang hari. Lumalaki na po yung kanilang nasasakop sa pandirigma. Dumadami na ho yung mga territorial na nasasakop nila. Ito po yung panahon na lumalaki na, lumalaganap yung Assyrian bilang isang imperyo. No? Kaya sabi niya, bukod doon, ililigtas pa kita sa hari ng Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Ngayon po mga kapatid, pag-usapan po natin about King Hezekiah. Si Haring Hezekias, mga kapatid, he is the 13th king. Panglabing tatlong hari ng Northern Kingdom which is in Judah. At siya po, nagsimulang umupo, 25 year po ang kanyang edad. So bata pa. Parang si Vico Soto. Batang-bata nung naupo, tinalo niya yung matagal lang namamayagpag sa takid na Eusebius. Dynasty na po yung Eusebius nung tinalo niya. Mga kapatid, yung historical background ko niya napakabuti at matuwid na hari po to, ni Hari Ezekias. He reigned during 8 or early 7th centuries BC. Ito po yung time na naghari po siya na nag-expand na po yung territorial at kaharian po ng Assyrian Empire. No? Ang karakter po niya, Hebrew, inayos niya po yung religious activity ng Judaism ng Northern Kingdom, yung Judah. At gayon din po yung military warfare po nila. Inaayos niya po yan kung paano po yung tamang taktika ng pakikipagdigma. No, mga kapatid. At siya po naghari 29 years. Tagal din, almost 3 decades ang paghahari po niya. Almost, no? Ito po yung laman ng kanyang resume. Tingnan natin na mga kapatid. 2 Kings chapter 18 verse 1, patuloy. Nangyari nga, ng ikatlong taon ni Osias na hari, po yung kasabayan po niya na hari naman sa Southern Kingdom. Na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimulang maghari. May 25 taon siya nang magpasimulang maghari. So napakabata, 25 years na nag-reign po siya sa king. Na taon sa Jerusalem. At siya nagharing 29 na taon, so 29 years, no? Sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Abiat, anak ni Zacarias. Verse 3, at siya gumawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang magulang. Kanyang inalis ang matataas na dako. So,
Pag binasa niyo mga kapatid, anong ibig sabihin ng inalis niya yung matataas na dako? Yung matataas na dako po yun po yung ginagamit nila to, to offer, no? Yung mga gods po na hindi kilalang Diyos. Kagaya po, di ba? Alis niya po yan lahat. Yung matataas na po yan, high places o matataas na dako. So inalis po yan lahat. Sinira. Sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera. At kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises. Kaya sabi ko po, huwag mong burahin eh. Brother Nahum eh. Ito po yung historical background during that time na nasa wilderness po sila. Anong nakaramdam po ng Israel ng gutom? Nagreklamo ngayon kay Moises. Moises, dinala po ba kami rito para patayin sa gutom? Noong nasa Egypt kami, meron kaming karne. Meron kaming pipino. Pansinin niyo po, ang tao po, hindi nila makita kung paano gumagalaw ang Diyos. Ang daming araw-araw pinapakain sa kanila. Nagpaulan nga po yung Diyos ng pugo eh. Lumabas yung katakawan nila eh. Hindi pa nga naubos yung isa eh. May pinapatay na yung kaliwang kamay eh. Pinapatay yung pugo, hindi pa naubos yung nandito sa bibig. Ganun ako sila kag-gluttony. No, anong ba sa Tagalog? Siba. Lumapat kasiba, mga kapatid. Tuloy po natin. At kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises. Bakit po yung pinagputol-putol? Ang ganda ng ginawa, di ba? Yung lahat ng makakagat ng makamandag na ahas, pag tumingin doon, gagaling at mabubuhay. Meron po kasi silang ginawa dyan. Ginawa po nila yan Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po sapagkat hanggang sa araw na yaon, pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Hustan. Ginawa po nilang Diyos-Diyosan. Sinamba nila yan. Iisa po yan sa galit na galit ang Diyos. No? Ito. Yan na. Ang tagal, from time pa ho ni Moises, dumating po yung pang-13 hari ng Northern Kingdom na doon pa po sinasakyan. So siguro nung nakita ng mga Israelita ba, mahimala itong na to. Gumagaling sila, nabubuhay sila, hindi sila namamatay pag tumitingin doon. Ang ginawa nila, pinagsusunugan nila ng kamangyan. Sinampa nila. At yan po, na-stop lang, stop. Nung panahon ni Haring Ezekias, 13th king, doon po sa Northern Kingdom. At ang sabi po sa verse 5, say, tumiwala sa Panginoon ng Diyos ng Israel, ano pat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda. So ang ganda ng example niya. Di ba ang sabi kanina sa Hebrews chapter 6 verse 10, say, nagpakita ng paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos o sa kanyang bayan na hanggang ngayon, for 29 years, ganyan po niya nilinis. Para ho siya si Yorme. Nilinis po niya in religious aspect, in spiritual aspect, ang bayan po ng Huda. Inalis po niya lahat ng matataas na dako. Pati po yung ginawa ni Moises na ginawa po para sa kaligtasan nila, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Binigyan pa nila ng bagong pangalan. Ano po yung pangalan? Ni Hustan. So may new name. Ni Hustan, mga kapatid? Yan ho yung kanyang resume. Kaya sabi sa verse 6, sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunog sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises at ay sumasa kanya, saan man siya lumabas ay gumiginhawa siya, naghimagsik laban sa hari ng Assyria at hindi niya pinaglingkuran. Kasi po, nung panahon na ito, lumalaki na po yung kingdom ng Assyria. At gusto po silang sakupin. Gusto po ipagawa ng Assyria na para bagang sakop na sila. Nagrebelde po siya ron. Hindi. Ang Diyos ang aming hari. Ang Diyos lang ang aming susundin. Ito po yung kanyang resume. Napakaganda, mga kapatid. Kaya po kung titinang natin, mga kapatid, from time ni Prophet Moises, sa time po ni Haring Hezekias, mga kapatid, it is about 670 to 750 years according po sa pag-aaral po
ng mga scholar kung gaano po yung gap. Ganun po kahaba bago po na patigil na yung mga mamamayan po ng bayang Huda o ng Kingdom of Judah. Sino ba ito sinihustan? Na pinagsunugan ng kamangyan. Bagamat, doon lang po siya ginamit in that particular event. Dahil nagrebelde nga po yung bayan ng Israel nung nilabas sila sa pagkakaalipin sa Egypt. Ito lang po ginamit para lang sa pangyayaring yun na sino mang makakagat ng ahas. No? Pag tumingin doon sa bronze metal na yun, na serpent, na nasa ibabaw ng tikin, ang totoo, ginawa ko yung symbol ng mga doktor. Kung mapapansin nyo yung mga doktor, pagka nakaputi sila, meron ko ditong logo. Nakaganon ho yung ahas. Doon mo nila kinuha yan. Yung simbolong yan. No? 750, lowest of 670 years. Depending on the specific chronological books na ginamit. No? Ganun po ang layo at kalkulasyon, mga kapatid. At bukod ron, hindi po niya ipinahintulot na sakupin sila ng Syria o Assyrian Empire noong panahon na yun. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, bibigyan kita dalawang pagpapala, dalawang blessing. Una, I will add another 15 years to you. Second, ililigtas kita sa hari ng Assyria. Magbigay pa ako ng isang napakagandang ehemplo. Isa po yan. Si Haring Hezekias, the 13th king of the northern kingdom of Judah. Ikalawa po, by faith, in 11th chapter of Hebrews, verse 31, kaya kanina sabi ko, umuburahin Brad. Kasi magkaragtong eh. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Si Rahab naman po. Sino daw po si Rahab? Prostitute. O sa wikang Tagalog, patutot. Parang ang lalim, patutot. O, babawa natin, babaeng nag-o-offer ng panandaliang aliw. Ayan na, bumabaw na. In James, sa panulat po ni Santiago, chapter 2, verse 25. In the same way, sabi niya, was not even Rahab the prostitute considered righteous? Sabi po, kinonsidera siyang righteous, matuwid. Why? For what she did, when she gave lodging to the spies, sent them off in different directions. Di ba inaring matuwid si Rahab na patutot? Bakit itinago niya ang mga espiyang pinadala ni Josue at iniligaw ang mga kawal ng hari ng Jericho? Iniligaw niya, habulin niyo, maabutan niyo pa. Pero ang nandoon po sa taas po ng kisame niya, doon niya nilagay. No, mga kapatid, niligtas niya yung dalawang espiya na pinadala po ni Josue. Sino po si Rahab? Siya po ay isang Canaanite prostitute living in Jericho, played a key role, no, the story of Israelites conquest Jericho. Ang ganda ko ng defense ng Jericho, matataas po yung wall. No, yun yung kanilang advantage sa warfare. So pag matataas yung wall, mahirap kagad i-conquest. Bakit? Malayo pa lang kayo dahil mataas yung wall, natatanaw nila kayo sa taas. At sa baba kayo manggagaling eh. Ang ganda ho ng kanilang posisyon, mga kapatid. At isa pang napakaganda rito, mga kapatid, kay Rahab. Sa genealogy po ni Jesus Christ, bago po siya ipanganak, nakalagay po siya. Tingnan po ninyo, basahin po natin in Matthew chapter 1 verse 5. Nasa linya po siya ng kalahian ni Jesucristo. Bagamat patutot po siya, kasi minsan ang isip ng tao, sabi nga, sa kaisipan ng tao sa human reasoning, bakit yung tagapagligtas magkakaroon ng palahian na masamang babae? Don't judge the book by its cover. Ang ganda po ng resume niya. Baka po kayo, kung kayo po yung nasa kalagayan niya, hindi nyo gagawin. Bakit po? Kung nahuli po siya ng hari yung dalawang spy doon sa bahay niya, ano po gagawin kay Rahab? Papatayin din po siya at ang buong kanyang sangbahayan.
Bakit kinupkop niya yung kinupkop niya yung spy? Yung mga espiya, di ba? Patayin din kayo. So sa makatuwid, inilagay po niya yung kanyang buhay para lang po dito sa dalawang espiya ng Panginoong Diyos. Tingnan po natin ha. In Josue, the book of Joshua, chapter 2, verse 1 patuloy. Buhat pa sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng dalawang espiya. Sila ay pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kananaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab. Isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ganda ng Tagalog translation ng MBB. Talagang rektang-rekta, no? Ito po, MBB ko hinango, mabuting balita, Biblia. At doon sila pinalipas ng gabi. Verse 2, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. So nakaabot na po sa kaalaman ng hari ng Jericho, ilabas mo. Pinalalabas po sa kanya, naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit, notice this verse, itinago ni Rahab ang dalawa at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod. So ang kaharian po pala, ang Kingdom of Jericho, yung wall niya, meron pong time na kapag gano'n na isinasara yung kaisa-isahang pinto doon na merong papasok at lalabas bago po dumating yung pagtatakip silim o yung paglubog ng araw. So sabi, bago daw isara yung lumabas na sila, umalis na. Ngunit, sabi doon na lumabas na, umalis na po sila, verse 5. Nang isasara na ang pintuan ng lungsod, bago kumagat ang dilim. Hindi ko po naitanong kung saan sila pupunta. Ngunit kung hahabulin ninyo, agad aabutan pa ninyo. So dito po naligaw yung mga kawal ng hari ng Jericho. Hinahabol, hindi nila alam, nandoon pa. No? So ito na po, i-pass forward po natin. So tingnan po ninyo yung resume po ni Rahab na patutot. Sabi niya, alam ko, binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito. Sabi ko, pansinin niyo po yung faith niya. Alam ko, binigay na po ng inyong Diyos ang lupain itong Jericho sa inyo. Binigay na kasi. Yun yung mamanahin nila eh. Yun ang pangako ng Diyos eh. Yung promise land, yung Kanaan. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula. Alam nila kung paano po sila dumaan sa Red Sea. Nabalitaan namin yun. Ibig sabihin nung araw pa, may mga tolits na at saka mga marites. Nakakaabot na tolit sa mga lalaki. Marites naman sa mga babae. No? Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay na ninyo sina Sihon at Og na mga hari sa Amorreo. So wala pong nalihim sa kanilang balita. Sagap na sagap po nila. Ang lakas ng wifi. No? At nalipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Pansinin niyo po yung salita niyo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng Diyos na lupa. Di ba yan po yung pagpapahayag na ng pananampalataya? Tama po ba o hindi? Ayun yung resume ni Rahab. Kaya wag po kayong magtaka bakit sa kalahian po ni Hesus Kristo na kung saan lalabas po yung Mesiyas, kasama po siya. Kaya ngayon ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sangbahayan. Alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayan. So yun lang yung hiningi niya kasi alam ko lilipunin niyo na lahat to. Aariin niyo yung lupa ng Kanaan eh. At isa lang ang hinihingi ko. Huwag niyo akong sasaktan, huwag niyo kaming papatiin at ang buong sangbahayan. So yun po.
Ililigtas nga ninyo ang aking ama at ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya, katibayan na hindi ninyo kami hahayaang mapatay. So ito na po, i-pass forward natin. In chapter 6. So ito na po, aariin na po nila yung lupa ng Kanaan, natapos na po yung mga spy na mananalahat. At alam niyo po sa history, ito po yung battle na wala pong nangyaring espadahan. Walang nangyaring sibatan. Dadalhin lang ho nila yung Ark of the Covenant, ililibot nila ng ilang times, tapos na, babagsak na yung buog. Ang ginamit po ng Diyos, yung legions of angels po niya na po ng mga mata ng mga tao. But naging visible po sa mata ni Josue bago po mangyari yung event na yun, mga kapatid. At ang buong lungsod at ang anumang bagay na matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Kaya po nawasak to yung walls of Jerusalem. Kasi niyo kahit sa reasoning ng tao, sino makakapag-isip na sigaw lang ng mga Israelita, babagsak na yung matibay na, napakatibay na muog ng pader ng Jericho. Wala sa reasoning ng tao yun na. Pero dahil po sa provision ng Diyos, gagawin niya pong posible ang imposible sa kaisipan ng tao. Kaya sabi niya, lahat magiging handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga sugo roon. So pansinin niyo po, lapat po ba in Hebrews chapter 6 verse 10? Ngayon po mga kapatid, bakit po napakahalaga na matutunan din po natin sa ating sarili ang maging katulad ng Diyos? Na hindi po dapat tayo nakakalimot sa mga mabubuting ginawa sa atin ng ating kapwa, kapatid o kasambahay sa pananampalataya, at gayon din ang hindi. No? Kasi meron pong pagtuturo ang Biblia na ganito. Isa po sa Sermon on the Mount, 5:48 po ng Matthew. Sabi po ni Jesus Christ, "Be ye therefore perfect," King James Version po. "Even as your Father which in heaven is perfect." Kung iisipin nyo, teka muna, ang definition ko ng perfect, ganito, hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. No. Sa Hebrew po, ano po yung ginamit na salita? Ang ginamit po na salita, teleos. Teleos. Ano ibig sabihin po nun? Complete in various application. Growth, mental, and moral character. Isa po yun na pinapadevelop sa atin. Maging katulad tayo ng ating Diyos Ama. Na ano po, hindi po siya liko, makatarungan po siya, hindi po siya lumilimot ng mabubuting gawa at pag-ibig. Dapat gayon din po tayo. Ano pa ang isa na meaning niya? No? Completeness or full of age, matured, full of age. Di ba? Pag sinabing full of age, matured. Kaya po sa isang translation, sa MBB, ganito po sinabi, kaya nga maging ganap kayo, ang ginamit na Tagalog, ganap, hindi po perfect. O kasi sa isang translation, sakdal. Pag sinabi mo kasing sakdal, ang meaning nun, hindi nagkakamali. Sakdal. Diba? Ang ginamit niya rito, kaya nga maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit. So dapat po makuha natin yung ugali na yun ng ating Diyos Ama, na hindi rin tayo madaling makalimot. Ito po yung conclusion, tatapusin ko po sa isang kwento. Story time. Ito po yung paborito eh. Story time. Sa isang malaking kaharian, mga kapatid, meron pong hari na napaka-stricto. Alam po niya, sa sobrang stricto niya, bawat po nagkakamali sa kaharian niya, ipinapatapon niya po kaagad sa yungib ng mga leon. At doon po, pag tinatapon na doon, kinakain po. Nagiging merienda po ng mga leon o pagkain ng mga leon ang bawat itinatapon doon ng hari. Meron po siya isang matapat na katiwala. Nakatiwala niya na po for 10 years. Isang dekada. Na napakatagal na ho niyang kasama at napaka-close po sila. One time po, nagkasala po ito. Nako, eto na. Dahil po, meron pong kasabihan, ang utos ng hari, hindi mababali. Ang sabi niya, ipatapon yang katiwala niyang kahit close sa akin yan. Nagmakaawa po yung katiwala.
umiyak. Maawa ka sa akin, hari. Maawa ka sa akin, mahal na hari. 10 years na ako naglilingkod sa iyo, tapat na tapat ako. Hindi na nga ako umuwi sa mga magulang ko para lang matutuwang kitang 24/7. Bigyan mo ako ng 10 days bago mo ako patayin. O sige, dahil makatarungan ako, bibigyan ko din ng 10 days bago kita patayin dahil matagal tayong nagsama, 10 years ka naglingkod sa akin, bigyan kita ng 10 days, sige. So kinonsidera ng hari yun. Ang ginawa po ng katiwalang ito, dahil 10 days na lang po yung binigay sa kanya, pumayag naman, kinausap niya po yung tagapag-alaga ng mga leon. Kasi siyempre, siya po yung second rank na mataas doon sa Karian, kasi siya yung katiwala. Kinausap niya, pwede bang ako na muna mag-alaga, magpakain, magpaligo sa mga leon? 10 araw lang. O sige, dahil kumbinyente naman, makakagala yung tagapag-alaga ng mga leon, pinayagan niya. So to make the story short, no, pinas forward 10 days po pinapakain niya, inaalagaan, pinapaliguan, no, para naging anak niya. Dumating na po yung 10 days, natapos na. Sabi ng hari, o paano yan? Walang sama ng loob. Ang hatol sa iyo, kamatayan. Inutusan na ngayon yung mga kawal, buhatin yan at ihagis doon sa yungib ng mga leon. Nagtaka ho yung buong kaharian nung hinagis po doon yung katiwala. Kasi hindi ko kinain. Sumigaw ngayon yung katiwala. Nakita nyo na, mahal na hari. 10 araw ko lang po inalagaan. 10 araw ko lang pong minahal, kinalinga. 10 araw ko lang po silang pinaliliguan. Sila po nagbalik sa akin ng pag-ibig sa pag-ibig. Samantalang kayo, 1 dekada ko po kayong pinaglingkuran. Isang maliit lang na pagkakamali. Gusto nyo na akong patayin. Dahil po doon napaiyak ko yung hari. Doon niya naramdaman, hindi pala siya makatwiran. Anong ibig ipakita sa atin ng pag-aaral na ito? Ang pag-aaral na ito, naglalarawan na dapat po maging katulad rin tayo ng Diyos na lumikha sa atin. Bakit? Nasa karakter din po natin yan. Sabi po in 1:27, dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At isa po sa katangian ng Diyos na hindi po siya liko. Siya po yung makatarungan na hindi po lumilimot ng mabubuting gawa na dapat po nasa katangian din natin, lalong-lalo na po tayo ng mga lingkod. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat.